Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1541 hanggang Kabanata 1550. Kabanata 1541. May katuturan ito. Narinig ko na noong unang dumating si Yehan sa lungsod ng Kadiliman, sinubukan siyang salakayin ni Yanyuk, ngunit nabigo siya. Ngayon, sumama na rin si Ren Zhongshan sa kasiyahan. Gayunpaman, kung kikilos si Ren Zhongshan, kahit nabuo pa si Yehan, maaaring hindi siya makapantay kay Ren Zhongshan, at lalong hindi na makikipaglaban kay Li Qishao dahil malubha na ang kanyang mga sugat. Ang buong mundo, ang digmaan na dapat ay matatapos na, ay naging mainit na usapan dahil sa pagdating ni Ren Zhongshan. Gusto ni Ren Zhongshan na patayin si Yehan, kahit na magtulungan pa ang mga tao ng Tianlong, maaaring hindi nila mapigilan si Ren Zhongshan, at malubha na ang mga sugat ni Yehan. Mukhang wala na akong pangalawang pagkakataon para makipagkompetensya sa kanya. Kapag kumilos na si Ren Zhongshan, natural na niyang papatayin ang mapanganib na kontrabida na ito para sa akin. Mayabang nang umisi si Li Qishao. Sa kanyang panlasa, masyadong mapanganib si Yehan, at kung mabuhay pa siya ng isang araw, pakiramdam niya ay mayroong nakasandal sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ni Shi Wulei at ng iba pa ay nagbago ng husto. Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa pinuno ng Tianlong. Si Yehan ang pinuno ng Tianlong. Panahon na upang mamuno sa timog na rehiyon. Sa ganitong mahuhusay na pinuno na nangunguna sa lahat ng aspeto, ang kinabukasan ng Tianlong ay tiyak na gaganda. Natural na ayaw nilang masira si Yehan sa panahong ito. Ngayon, sa gitna ng Tianlong, si Yehan ang malakas na lalaki na hinahangaan nila. Tinapik ni Yehan si Shi Wulei sa balikat, tiningnan niya si Ren Zhongshan na may nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata, at sinabi, narinig ko na ika-27 ka sa listahan ng mga bayani, at makakalakad ka sa maraming henyo sa Yao Guangyo. Sa posisyong ito, maituturing akong isang napaka-talented na henyo, at kumalat na ang aking reputasyon sa buong mundo, ngunit ngayon ay malubha na ang aking mga sugat. Kung sasalakayin mo ako ngayon, hindi ka ba natatakot na pagtawanan dahil sa pagiging hindi matatalo? Nang marinig ito, mayabang nang ngumiti si Ren Zhongshan, tumitig kay Yehan at sinabi, mukhang hindi ka lang masama at mapanlin lang, ngunit takot ka rin sa kamatayan. Ang isang taong tulad mo ay karapat-dapat bang maging ang numero 1 henyo sa listahan ng mga bayani? Kamatayan, lahat ay natatakot, at ako, si Yehan, ay natural na natatakot sa kamatayan. Kalmadong sinabi ni Yehan, ngunit, hindi ba masama na salakayin mo ako habang malubha ang aking mga sugat? Ikaw ang takot sa kamatayan, at karapat-dapat kang tawaging masama. Malamig na umungol si Ren Zhongshan, at ang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Sinabi ni Yehan, ang dahilan kung bakit mo ako gustong patayin ay dahil sa titulo ng henyo sa unang araw. Kung gusto mo talagang makipaglaban ng patas, pagkatapos ng 3 araw, dito at ngayon, hihintayin kita. Pagdating ng oras, ikaw ang mananagot sa iyong buhay at kamatayan. Nang ahas ka bang pumayag? Nang marinig ito, mayabang nang umisi si Ren Zhongshan, at sinabi, pinupukaw mo ako, ang tapang ng unang henyo sa listahan ng mga bayani ay talagang nakakabighani, huwag mong sabihing bibigyan kita ng 3 araw, kahit na bibigyan kita ng 3 buwan, papatayin kita, kasing dali ng pagyurak sa isang langgam hanggang sa mamatay. Kalmadong sinabi ni Yeleng, sa totoo lang, gusto ko ring sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung nasa parehong antas tayo, papatayin kita, mas madali pa kaysa sa pagyurak sa isang langgam hanggang sa mamatay. Kung may tapang ka, makipaglaban tayo hanggang sa kamatayan dito sa loob ng 3 araw. Ketawa-tawa, bibigyan kita ng 3 araw para ayusin ang iyong libing. Pagdating ng oras, babaliin ko ang lahat ng buto sa iyong katawan para makita kung may karapatan ka pa ring maging mapagmataas. Mayabang na tumingin si Ren Zhongshan. Nang marinig ito, ang lalaki sa likuran ni Ren Zhongshan ay sumimangot, ginoo ko, para hindi magkaroon ng mahabang gabi at panaginip. Ano naman kung hayaan ko siyang mabuhay pa ng 3 araw? Itinuturing ko itong isang awa para sa kanya. Sa oras na iyon, ako, si Ren Zhongshan, ay ipapakita ko sa lahat sa rehiyon ng Yaoguang kung paano lumuhad ang unang henyo sa listahan ng mga bayani sa harap ko at nagmakaawa para sa awa.
Oo, ang eksena na iyon, sa tingin ko ay magiging kapana-panabik. Duguan ng umiti si Ren Zhongshan, tumitig kay Yehan, at sinabi, mga bagay na takot sa kamatayan, tandaan, 3 araw na lang ang natitira sa iyo, at pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko ang iyong ulo. Pagkatapos sabihin iyon, kumaway si Ren Zhongshan ng kanyang mga manggas at umalis na tumatawa ng malakas sa kawalan. Pagkatapos ng 3 araw, tingnan natin kung sino ang takot sa kamatayan. Matatalim ang mga mata ni Yehan, at isang mabaliw na pagnanais na pumatay ay hindi mapigil ang kumalat sa kanyang katawan. Hayaan ang mga henyo sa listahan ng mga bayani na makita kung anong presyo ang babayaran nila sa pagtapak sa kanya. Nang makita si Ren Zhongshan na umalis na tumatawa ng malakas, ang lahat ng nakakagulat na mga titig mula sa mundo ay napunta kay Yehan. Sa kanyang pagkagulat, walang umaakala na si Yehan, ang numero 1 henyo sa listahan ng mga bayani, ay gagamit ng ganitong kahihiyan para humingi ng perpekto. Paraan upang maalis ang mabigat na responsibilidad. Nahaharap sa mga nang-iinsulto na mga titig mula sa langit at lupa, huminga ng malalim si Yehan, at pinangunahan ang mga tao ng Tianlong pabalik sa istasyon. Kung makatakas ka sa pagkakataong ito, at haharapin si Ren Zhongshan pagkatapos ng 3 araw, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Mayabang na tumawa si Li Qixiao sa kanyang puso, at umalis din sa langit kasama ang mga tao mula sa Qixiaoman. Ang unang talento sa listahan ng mga bayani, ang tapang na ito ay talagang nakakadismaya. Nang makita ang pag-alis ni Yehan, maraming tao ang may ekspresyon ng pagkadismaya sa kanilang mga mata. Hindi mo masasabi iyan, bukod sa si Yehan ay kasalukuyang may malubhang sugat, kahit na hindi siya malubhang nasugatan, sa lakas ng rurok sa huling yugto ng estado ng pagkakaisa, na nakaharap kay Ren Zhongshan, isang master sa unang yugto ng estado ng konsentrasyon, dapat ba siyang makipaglaban? Sa huli, ang posisyon ni Yehan ay masyadong mataas, ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina pa rin. Kung ibang tao ang nasa rurok ng huling yugto ng kaharian ng pagkakaisa at nakaharap sa unang yugto ng kaharian ng konsentrasyon, maaaring hindi siya makalaban. Bukod dito, si Yehan ay hindi walang hamon, ang labanan kay Ren Zhongshan ay magsisimula pa rin pagkatapos ng 3 araw. Sa tingin ko naglalaro ito ng mabagal na laro. 3 araw ay sapat na para makatakas siya mula sa madilim na lungsod. Natatakot akong hindi. Bilang ang numero 1 henyo sa listahan ng mga bayani, kung tumakas siya, hindi ba siya tatawanan ng mundo? Sa isang labanan kay Ren Zhongshan, wala siyang pagkakataong manalo. Paano siya hindi makatakas kung alam niyang mamamatay siya? Maghintay tayo at panoorin. Bilang ang numero 1 henyo sa listahan ng mga bayani, ang liwanag ay napakasilaw. Ngayon ay nagmakaawa siya para sa lahat at itinulak si Ren Zhongshan palayo. Sa tingin ko ay maaaring hindi ito ganoon kadali. Hehe. Sa paligsahang ito kasama ang Tianmen, Washerman, at Qixiaoman, ang lalaking ito ay gumamit ng isang serye ng mga paraan upang gawin siyang pinakamalaking nagwagi. Sa hinaharap, ang paglaki ng Tianlong ay malapit na. Hindi ko inaasahan na papatayin siya ni Ren Zhongshan sa puntong ito, ngayon ay dapat siyang nagagalit sa kanyang puso. Sa pag-alis ni Yehan, ang buong mundo ay nahulog sa isang pagsabog ng talakayan. May mga boses ng panunuya sa kahihiyan ni Yehan. Siyempre, ang ilang mga tao ay nag-isip na ang kaharian ni Yehan ay hindi kasing ganda ni Ren Zhongshan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang henyo ay hindi magbibiro sa kanyang sariling buhay. Higit pa rito, hindi tinanggihan ni Yehan si Ren Zhongshan, ipinagpaliban lamang niya ang tunggalian sa pagitan ng dalawa. Siyempre, ang ilang mga tao ay nag-isip na ang dahilan kung bakit nagpasya si Yehan para sa 3 araw ay upang makatakas lamang mula sa madilim na lungsod. Kabanata 1542. Sa madaling salita, unti-unti nang nagkakaiba ang mga opinyon sa labas ng mundo. Hindi pinansin ni Yehan ang mga tinig mula sa labas ng mundo. Ano ang nangyari sa huli? Mapatutunayan ng mga katotohanan ang lahat. Natatakot ba si Yehan sa kamatayan? Sa isang banda, natatakot si Yehan sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, marami pa siyang dapat gawin. Hindi sila natagpuan ni Ye Qing, at nabuhay muli ang baliw ng walang pag-aalala. Mas mahalaga, napakaraming tao. Naghihintay sa kanya na bumalik bago matapos ang mga bagay na ito, ang kanyang buhay, kahit yumuko siya, ay dapat mapanatili. Sa tirahan ni Tianlong, kalmado ang hitsura ni Yehan. Sa loob ng 3 araw, dahil sa pag-iral ng mundo ng Taoismo, sapat na iyon para mapabuti niya ang kanyang lakas. Ang hayop na si Ren Zhongshan, ang ating Tianlong ay kakaunti pa lang ang gulang, at dumating siya para guluhin ang sitwasyon.
Nais ko sanang tadteren ang hayop na ito ng isang saksak. Mahigpit na ikinalampag ni Xiao Yuangang ang kanyang mga kamao na may masasamang mata. Yehan, bakit hindi natin iwanan ang lungsod ng kadiliman? Hindi mo pa kaya si Ren Zhongshan ngayon? Kailangan mong magtiis sandali. Sa hinaharap, ikaw ang tiyak na hahangaan ni Ren Zhongshan, malalim na sabi ni Shi Wolei. Tumanggaw si Daotong at nagsabi, tama si Shi Wolei, kung nasa parehong antas kayo, walang problema sa pagpatay kay Ren Zhongshan. Aalis. Pinindot ni Yehan ang sugat sa kanyang ibabang tiyan, at nagsalita ng may malamig na mga mata, dahil may usapan ako sa kanya sa loob ng 3 araw, hindi ko ito palalampasan, hayaan ang mga tao na makita ang biro, walang luha, tawagan ang lahat sa Tianlong, ipahayag na ang Tianlong ay magtatago sa loob ng 3 araw, huwag magtanong kung bakit, malalaman ninyo ang sagot sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, nagsalubong ang noo ni Shi Wolei at ng tatlo. Mabuti, kahit ano paman, haharapin natin ito ng sama-sama, ang malaking bagay, lalabas tayo ng Dark City ng sama-sama sa loob ng 3 araw. Di nagtagal, inihayag ng Tianlong ang balita ng 3 araw na pag-urong, at ang mahigit 400 tao ng Tianlong ay nagtipon-tipon. Lumabas si Yehan sa gate na may maputlang mukha, sinundan ng 3 ni Shi Wolei. Tinitingnan ng mahigit 400 tao sa harap niya, malalim na sabi ni Yehan, natutuwa ako na nanatili kayo ng piliing umalis ng karamihan. Ngayon, hindi ko kayo hahayaang mamatay dahil sa desisyong ito. Pagsisisihan, sa madilim na lungsod na ito, ang Tianlong ay tiyak na babangon, walang kahirapan ang makakapigil dito, ngunit ngayon, ang panahon ng pag-angat ng Tianlong ay nagsimula pa lamang. Pagkatapos ng lahat, iwinagayway ni Yehan ang kanyang mga manggas, at sa isang iglap, isang pangyayari na nagulat sa 3 ni Shi Wolei ang lumitaw, dahil sa sandaling ito, mahigit 400 katao sa harap nila ay nawala ng walang bakas, na parang hindi pa ito lumitaw noon. Ito, ang 3 ni Shi Wolei ay nagulat sa tanawin sa harap nila at hindi nakapagsalita, ang 3 mata ay nakatuon kay Yehan. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ako makakalusot sa 2 antas sa loob ng 1 araw? Sumunod kayo sa akin at tingnan ninyo mismo. Matapos sabihin ito, agad na nawala si Yehan kasama sina Shi Wolei at ang 3. Di nagtagal, ang buong tirahan ng Tianlong ay naging walang laman, at ang buong kapaligiran ay kakaibang tahimik. Sa mundo ng Taoismo, dinala ni Yehan sina Shi Wolei at ang 3 sa isang kawalan. Sa sandaling ito, sa kawalan na ito, mahigit 400 masters ng Tianlong ang nagkatinginan, dahil hindi nila alam kung nasaan sila. Nang makita ang paglitaw ni Yehan, lahat ng mga tao ng Tianlong ay tumingin sa kanya na may mga gulat na ekspresyon. Yehan, saan ito? Tinitingnan ng kakaibang mundo sa harap niya, nagulat na tanong ni Shi Wolei, ang tanong na ito ang gusto malaman ng lahat. Sabi ni Yehan, ito ang aking mundo. Bagaman walang espiritual na enerhiya sa mundong ito, kung ikukumpara sa labas ng mundo, 100 araw na ang lumipas dito, habang 1 araw lang ang lumipas sa labas. Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ni Shi Wolei at iba pa, at hindi makapaniwalang tumingin kay Yehan na nagsabi nito. Nagpatuloy si Yehan, pinili ninyong manatili, na nagpapatunay sa inyong katapatan. Sa makatuwid, ako, si Yehan, ay hindi kailanman magtatago ng aking mga lihim. Tungkol naman sa kung gaano karaming pagpapabuti ang magagawa ko dito, nakasalalay ito sa inyong sariling pagsisikap at swerte. Manunumpa akong magiging tapat sa pinuno hanggang kamatayan. Ang kanilang mga titig ay puno ng apoy. Ang gayong mahimalang banal na lugar para sa paglilinang ay lampas sa kanilang mga pangarap. Para sa pagiging walang pag-iimbot ni Yehan, sa sandaling ito, bukod sa paghanga, ang mga tao ng Tianlong ay sumuko mula sa kalaliman ng kanilang mga puso. Tinitingnan ng mahigit 400 masters ng Tianlong sa harap niya, malakas na sabi ni Yehan. Ang inyong pinili ay kumakatawan sa katapatan, at ang inyong katapatan ay napalitan ng banal na lugar na ito ng paglilinang. Naniniwala ako na dahil sa pag-iral ng banal na lugar na ito ng paglilinang, ang mga may talento na hindi mababa, ay maaaring maging malakas sa hinaharap, sa halip na magsiksikan sa madilim na lungsod. Sa hinaharap, ang Tianlong ay maninindigan sa Yaoguang Realm. Gusto kong malaman ng lahat sa Yaoguang Realm ang pangalan ng Tianlong at ang inyong pag-iral. Nang marinig ito, ang mga alon ng panatikong aura ay nagmula sa mga masters ng Tianlong na tumatagos sa nakapaligid na mundo. Sa sandaling ito, kahit sina Shi Wolei at iba pa ay nahawa. Marahil noon, sinabi ni Yehan na hahayaan niyang maging isang pag-iral ang Tianlong na tulad ng siyam na makapangyarihang kapangyarihan, ang kanilang kumpiyansa ay hindi malakas.
Ngunit sa sandaling ito, dahil sa mahimalang banal na lupain na ito ng paglilinang, ang kinabukasan ng Tianlong ay nagbukas na ng isang maliwanag na bukang liwayway. Ang gayong mahimalang mundo, hindi nabanggitin kung umiiral ang Southern God Territory, ngunit para sa buong Yaguang Territory, walang nakarinig ng anumang paksayon na may gayong mahimalang banal na lugar para sa paglilinang. Ang mga ginawa ni Yehan ay walang alinlangang nanalo sa puso ng mga taong ito ngayon. Kabanata 1543. Yehan, ngayon ko lang nalaman kung saan nanggagaling ang iyong kumpiyansa. Sa tuktok ng isang burol sa mundo ng Taoismo, sina Yehan at ang iba pa ay nakatayo sa tuktok ng burol, nakatingin sa tanawin ng mundo. Nang marinig ito, nanahimik si Yehan. Kahit nawala ang mundong ito ng Xuanman, mayroon pa rin siyang ganitong uri ng kumpiyansa. Ngayon na ang mga tao ng Tianlong ay pumasok sa mundong Xuanman, hiniling na ni Yehan kay Shi Wulei na kunin ang lahat ng Spirit Stones ng Tianlong. Kinuha ang lahat ng mga resources, at hindi iningatan ni Yehan ang 400,000 Spirit Stones sa kanyang katawan. Walang espiritual na enerhiya sa mundong Xuanman. Kung ang mga taong ito ay nais na mapabuti ang kanilang lakas, dapat silang gumamit ng Spirit Stones. Tungkol naman sa iba't ibang pinagmulan ng mundo ng Taoismo, pinili itong itago ni Yehan. Mukhang noong nakaraang beses ay sunod-sunod kang nakalusot sa dalawang antas, nakangiting sabi ni Dao Tong. Tiningnan niya ang mundo, ang kanyang mga mata ay kumikinang, at sumunod kay Yehan. Ngayon na iniisip niya ito ang pinakatamang desisyon. Sabi ni Yehan, sa kasalukuyan, ang lahat ng mga tao mula sa Tianlong ay pumasok na dito. Kahit na hindi na kailangang pagdudahan ang katapatan ng mga taong ito, upang maiwasan ang pagkalat ng ating sikreto, dapat nating ipaalam sa mga taong ito na panatilihin ang sikreto. Ang pag-iral ng banal na lugar na ito ng paglilinang ay ang puhunan sa paglaki ng Tianlong sa hinaharap. Nang marinig ito, tumango ang tatlo ni na Shi Wulei, ngunit si Yehan ay nakabahagi ng isang mahiwagang mundo sa kanila, at ang tatlo ni na Shi Wulei ay lubos na nadala. Nang ituring nila si Yehan bilang isang kaibigan, ang kanilang mga puso ay hindi lamang kasing simple ng pagiging taos-puso. Sa mundong Xuanman, matapos simulan ng tatlo ni na Shi Wulei ang pagsasanay sa pag-iisa, isang pag-iisip ang sumulpot sa isipan ni Yehan. Sa susunod na sandali, ang figure ni Yehan ay tumawid ng daan-daang libong milya, at napunta sa mundong Xuanman. Sa itaas ng eleganteng bahay na kawayan, ang lugar na ito ay medyo katulad ng tanawin kung saan nagsanay si Qin Wudao noon, sa malalim na bundok. Sa labas ng bahay na kawayan, mayroong luntiang mga bulaklak at halaman, at ang isang malaking lawa ay sumasalamin sa bughaw na langit, nakaaya-aya sa mata. Sa ngayon, si Yehan ang Panginoon ng mundong Xuanman na ito. Sa mundong Xuanman na ito, saan man niya gustong pumunta, basta't mayroon siyang pag-iisip, maaari siyang lumitaw kahit saan niya gustong pumunta. Ang lahat sa mundong ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Yehan. Sa ilalim ng kontrol, kahit na mayroong anumang paggalaw ng mga taong pumasok sa mundo ng Taoismo, hindi nila maiiwasan ang kontrol ni Yehan. Ang bahay na kawayan na ito ay napaka-elegante. Ang puting kurtina ng seda ay umiikot sa simoy ng hangin. Mayroong isang kampanilya na nakasabit sa pintuan ng bahay na kawayan. Paminsan-minsan, may mga agos ng kasiya siyang tunog. Ang may-ari sa harap ng bahay na kawayan na ito ay dapat na isang babae, nahulaan ni Yehan na maaaring ito ay ang Undead Ice Queen. Pagpasok sa bahay na kawayan, umupo si Yehan na nakadapa sa isang kama at nagsimulang ayusin ang kanyang mga sugat. Si Yehan ay lubos ng nasugatan sa labanan kay Li Qixiao. Maaaring tumagal ng isang buwan upang ganap na gumaling mula sa sugat na ito. Ang mga alon ng gintong kapangyarihan ay dam-aloy sa katawan ni Yehan, umiikot sa paligid ng langit. Ang isip at isipan ni Yehan ay nagkaisa, at sinimulan niyang ilipat ang puwersang ito upang ayusin ang matinding sugat sa kanyang ibabang tiyan. Teritoryo ng Yanwang Mansion. Little Yan King, ang Yehan na ito ay napakadelikado. Ang tatlong pinakamakapangyarihang puwersa sa timog ay nasa ilalim ng kanyang hinlalaki at palekpak. Siya, na dapat mamatay, ay himalang naging pinakamalaking nagwagi. Ang isang mapanganib na tao ay dapat napatayin sa lalong madaling panahon, malamig ang mukha ni Meng Shan, at matapos malaman ang nangyari sa timog, ang kanyang mga balak na pumatay kay Yehan ay lalong lumalala. Siya ay isang tuso talaga, malamig ang ekspresyon na sabi ni Yan Yu. Huwag kang mag-alala, sa tingin ko hindi na siya mabubuhay ng matagal, ang hayop na si Ren Zhongshan ay tiyak na papatayin siya, ngunit sa pagkakataong ito ang mahiwagang master ay hindi lumitaw, maaari tayong sumali sa kasiyahan, kung may pagkakataon, hahayaan ko siyang mamatay sa aking mga kamay. Little Yan Wang, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Meng Shan.
Sumangkit ang mga mata ni Yan Yu at nagsabi, ang lalaking ito ay masyadong tuso. Sa pagkakataong ito, yumuko siya sa harap ni Ren Zhongshan at nagpigil ng hininga. Dahil sa kanyang tusong ugali, dapat siyang may iba pang plano. Upang maiwasan ang mga aksidente, pumunta tayo at tingnan sa loob ng 3 araw. Anuman, sa pagkakataong ito ay dapat siyang mamatay. Tumango si Meng Shan. Ang sino man ay makakaramdam ng panganib ni Yehan sa pamamagitan ng paligsahan sa 3 pangunahing puwersa. Dahil siya ay isang kaaway, ang isang mapanganib na kaaway ay dapat na alisin sa lalong madaling panahon. Mga pagkakataon upang gumawa ng malaki. Binata, gumawa na talaga ng hakbang si Ren Zhongshan, ngunit sina Yehan at Ren Zhongshan ay sumang-ayon na makipaglaban sa loob ng 3 araw. Helian Palace, sa likod ng isang binata na nakasuot ng berdeng damit, isang lalaki ang naglakad at nagsalita ng may malalim na boses. Alam ko na, gwapo si Helian Waki, may payat na katawan, at ang kanyang mukha ay medyo maputi kaysa sa balat ng isang babae. Isang ngiti ang lumitaw sa mahinahong mukha na iyon, at sinabi, ito ay isang napaka-interesanteng kalaban, hindi lamang may natitirang talento, ngunit higit na mahalaga, mayroon siyang matalinong ulo. Ito ang dahilan kung bakit natatakot sa kanya ang mga tao. Parehong si Yan Yu at Ren Zhongshan ay nag-aagawan upang tapakan siya at sumikat. Sino ang yumapak sa kanino? Ginoo, sina Yan Yu at Ren Zhongshan ay gumawa na ng hakbang, huwag mong sabihin na ikaw. Manood muna tayo ng palabas, ngumiti si Helian Waki, sina Yan Yu at Ren Zhongshan, ang isa sa dalawang ito ay maaaring maglaro ng mga trick, at ang isa ay isang taong walang ingat na walang iba kundi puwersa, kaya ano kung papatayin nila si Yehan? Ang mananalo ko ay wala ng iba kundi isang huwad na pangalan, at mayroon akong matinding pakiramdam na ang dalawang lalaking ito ay babagsak ng husto, kaya maging isang tagapanood na lang tayo sandali. Gayunpaman, Ginoo, ang mga tao mula sa Helian Palace ay kamakailan ay nakakita ng ilang mga henyo mula sa sekta sa labas ng Dark City. Kahit na hindi pa sila nakapasok sa Dark City, ang mga taong ito ay malamang na nagtatarget din kay Yehan, dito. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Helian Waki, mga tao mula sa sekta, tila ang lungsod ng kadiliman ay magiging mas masigla, bantayan sila, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na pumasok sa Dark City. Ang lungsod ng kadiliman ay orihinal na isang lugar na pinagtitipon ng isang grupo ng masasamang tao, at dito, maraming tao ang may sama ng loob sa ilang mga sekta. Sa makatuwid, ang lungsod ng kadiliman ay isang ipinagbabawal na lugar para sa maraming mga disipulo ng sekta. Halika, ang ilang mga disipulo ng sekta ay hindi papasok sa Dark City. Kapag pumasok sila sa Dark City, magiging mapanganib iyon. Halimbawa, ang 3 pangunahing City Lords ng Dark City, Yan Wangfu, Wuseng Wangfu, at Helian Wangfu, ang 3 Overlord ng Dark City at ilang mga sekta ay may sama ng loob. Ang mga hindi kilalang tao ay maraming sama ng loob at sama ng loob sa sekta. Ang ilan ay maaaring pumatay sa isang disipulo ng isang tiyak na sekta, ang ilan ay maaaring magpukaw ng isang tiyak na sekta, ang ilan ay maaaring mga traidor ng ilang mga sekta, at iba pa. Ito ay dahil sa mga sama ng loob at sama ng loob sa pagitan ng Zhangmen at Zhangmen na ang mga taong ito ay napunta sa madilim na lungsod upang magtipon. Dahil dito, kahit na ang Zhangmen ay nais na guluhin sila, kailangan itong timbangin, huwag tumingin ang 3 palasyo ng Dark City ay naglalaban-laban sa pribado, ngunit sa sandaling patayin sila ng isang sekta, ang 3 palasyo ay magkakaroon ng isang lubad upang labanan ang sekta ng sama-sama, at totoo rin ito para sa ilang mga casual na tagapaglinang sa ibaba, kaya, hindi madali para sa anumang sekta na salakayin ang Dark City. Sa ngayon, habang lumilipas ang panahon, hindi na lihim na si Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, ay nasa lungsod ng kadiliman. Ginagawa nitong ang sino mang gustong hamanin si Yehan at tapakan siya mula sa trono ng pinakamahusay na henyo ay tumitingin sa lungsod ng kadiliman, maraming tao ang dumating na sa paligid ng lungsod ng kadiliman. Kabanata 1544. Siyempre, ang ilang mga henyo mula sa mga sekta sa listahan ng mga bayani ay maaaring matakot sa Dark City, ngunit hindi lahat ng mga henyo sa listahan ng mga bayani ay mula sa sekta, at ang lungsod ng kadiliman ay hindi isang ipinagbabawal na lugar para sa lahat ng mga disipulo ng sekta. Ang oras na napagkasundoan kay Ren Zhongshan ay 3 araw lamang. Gayunpaman, para sa mundo ng Taoismo, ang 3 araw ay 300 araw, na 10 buwan. Sa loob ng 10 buwang ito, gusto ni Yehan na makalusot sa Tungyo. Kaharian, walang magiging kahirapan, kahit na gusto ni Yehan na makalusot sa gitnang yugto ng Tungyo Realm, hindi ito magiging mahirap.
Sa mundo ng Xuanman, sa bahay na kawayan, si Yehan ay gumugol ng higit sa 2 buwan dito. Sa nakalipas na 2 buwan, ang mga sugat ni Yehan ay gumaling na, at sinimulan na ni Yehan ang pag-atake sa Tong Yujing. Sa silid, ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay umapaw sa buong silid. Mula sa tuktok ng hugis gintong bato, ang matatalas na puwersa ay patuloy na kumalat, ngunit sa ilalim ng pagsasanay ni Yehan, ang lahat ng mga gintong kapangyarihang ito ay nagtipon sa katawan ni Yehan. Sa katawan ni Han, ang bagong kapangyarihan at ang lumang kapangyarihan ay nagsama-sama, dumadaloy sa mga meridian ng buong katawan. Ang isip at espiritu ni Yehan ay nagkakaisa. Sa daloy ng mga puwersang ito, sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang mga puwersang ito ay patuloy na umaatake sa unang yugto ng Tong Yujing. Buzz buzz! Ang matinding kapangyarihan ay kumakalat mula sa katawan ni Yehan, ang alon ng kapangyarihan ay parang isang nagwawalang bahala na alon, at ang magulong aura ay kumakalat ng paikot-ikot. Kung iyong mararamdaman ito ng mabuti, mapapansin mo na ang aura sa katawan ni Yehan ay unti-unting lumalakas ng kaunti. Habang lumilipis ang panahon, at sa ibang direksyon sa mundo ng Taoismo, ang mga tao ng Tianlong ay nasa proseso rin ng paglilinang araw-araw, at kahit na ang ilang mga tao na nasa rurok ng huling yugto ng He State ay nakalusot sa Tongyu State. Siya ay nanatili sa rurok ng huli na yugto ng He Realm sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay nagsasanay siya sa mundo ng Taoismo, at natural siyang nakalusot sa Netherworld. Ang tatlo ni na Shi Wulei ay nagkaroon din ng pag-unlad. Si Shi Wulei, na orihinal na nasa rurok ng unang yugto ng Tongyu Realm, ay nasa gitnang yugto na ng Tongyu Realm, at sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay nakalusot din sa gitnang yugto ng He Realm. Sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay hindi kasing husay ng ilang mga masters ng Tianlong ngayon, ngunit sa mga tuntunin ng talento sa paglilinang, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay magiging mas malakas kaysa sa maraming tao, at magiging isang bagay lamang ng oras bago sila maabyutan. Di nagtagal, si Yehan ay gumugol na ng 4 na buwan sa mundong Xuanman, at isang araw lang ang lumipas sa labas. Gayunpaman, si Yehan ay umaatake pa rin sa unang yugto ng Tongyu Realm, at ito ang huling pagkakataon mula nang makalusot si Yehan. Hindi pa gaanong lumipas ang oras mula nang makalusot siya sa rurok ng huling yugto ng He Realm, at hindi madali para kay Yehan na makalusot sa Netherworld Realm sa pagkakataong ito. Sa silid, si Yehan ay nagsasanay ng walang pahinga, at ang matinding kapangyarihan ay umapaw sa paligid ng kanyang katawan sa lahat ng oras. 5 buwan mamaya, sa araw na ito, nararamdaman na ni Yehan na nagsasanay siya sa panahong ito. Ang kaharian na kanyang sinasalakay ay lumuwag na, at parang isang pader na humahadlang sa kanyang pag-unlad ay malapit ng gumuho. Ang kapangyarihan sa katawan ay nagsama-sama na parang isang buhos, at sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang kapangyarihang ito ay naging mas nakakatakot, nagmamadaling sumugod sa susunod na kaharian. Basa again. Malungkot ang mukha ni Yehan. Matapos ang 4 o 5 pagyanig, ang kaharian na humahadlang sa kanyang pag-unlad ay sa wakas ay nabasag, at isang bagong-bagong makapangyarihang puwersa ay agad na tumagos sa mga meridian ng buong katawan ni Yehan, na kabilang sa unang yugto ng Netherworld. Matapos makalusot sa yugtong ito, nararamdaman ni Yehan na ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay umabot sa isang lubos na nakakatakot na antas. Sa rurok ng huling yugto ng He Realm, si Yehan ay maaaring harap-harapan na makipaglaban sa mga masters ng huling yugto ng Tongyu Realm. Ngayon si Yehan ay nakalusot sa Netherworld, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay natural na tumaas din ng malakas. Naramdaman ito, isang ngiti ang unti-unting umakyat sa mukha ni Yehan, at nakalusot siya sa Netherworld Realm sa loob ng mahigit 5 buwan, na napakabilis na para sa kanya nakakalusot lang sa rurok ng huling yugto ng He Realm, maaaring tumagal ng 1 taon para sa ibang mga henyo. 5 buwan na ang lumipas sa mundong Xuanman, at ang labas ng mundo ay 1 araw at kalahati lamang. Sa makatuwid, matapos makalusot sa unang yugto ng Tongyu Realm, hindi tumigil si Yehan. Mayroon pa siyang oras at maaari siyang patuloy na umunlad. Sa silid, ang paglilinang ay nakakapagod, ang paulit-ulit na paggawa ng parehong bagay sa bawat sandali ay hindi nagparamdam kay Yehan ng pagkabagot, ang kapangyarihan na dala ng paglusot ay sapat na upang maadik ang sinumang tagapaglinang. Sa ika-6 na buwan, ganap ng pinagsama ni Yehan ang estado ng unang yugto ng Tongyu Realm, at gumagalaw patungo sa gitnang yugto ng Tongyu Realm. Ang paglilinang ay walang oras, at sa paglilinang ni Yehan, gumugol na siya ng 8 buwan sa mundo ng Taoismo. Sa araw na ito, isang makapangyarihang puwersa ang biglang nagsentro sa bahay na kawayan at kumalat patungo sa paligid, na nagdulot ng mga alon sa ibabaw ng lawa. Matapos ang unang yugto ng Tong Yujing, nakalusot muli si Yehan sa Tongyu. Gitnang yugto.
Sa silid, si Yehan, na nakaupo na nakadapa sa kama, ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Ang madilim na mga matang iyon ay parang dalawang matatalas na espada, napakatalas. Sa ngayon, matapos ang 8 buwan sa mundo ng Taoismo, si Yehan mula sa rurok ng huling yugto ng He Realm hanggang sa gitnang yugto ng Tongyo Realm, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban, si Ren Zhongshan ay hindi na isang banta sa kanya kahit na nasa mga unang yugto ng Concentration Realm. Ang gitnang yugto ng Tongyo Realm. Sa silid, ang madilim na mga mata ni Yehan ay parang sumabog ng dalawang sinag ng liwanag na parang matatalas na espada. Nasa gitnang yugto na siya ng Tongyo Realm. Sa sandaling ito, kahit naharapin niya si Ren Zhongshan, hindi na siya kailangang mag-alala. Ang kasalukuyang estado ni Yehan ay hindi kasing ganda ng kay Ren Zhongshan, ngunit ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay hindi mahina kaysa sa mga henyo sa mga unang yugto ng concentration state. Ang kanyang sariling iba't ibang lakas, pati na rin ang ilang mga pamamaraan, ay bumubuo sa kanyang makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay hindi matutugma ng ibang mga henyo. Matapos makalusot ang kanyang sariling kaharian sa Netherworld, hindi na nagpatuloy si Yehan sa pagsasanay sa saradong pinto. Bulag siyang nagpapabuti ng kanyang lakas. Bagaman maaari nitong mapabuti ang kanyang kaharian at ang kanyang lakas ng pakikipaglaban, ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay hindi sapat at ang kanyang kaharian ay masyadong mataas. Sa huli, mag-iiwan ito ng hindi na maayos na pinsala. Nakatagong panganib. Ang paglilinang ay hindi lamang para sa pagkontrol ng kapangyarihan, kundi pati na rin para sa paglilinang ng isip. 8 buwan na ang ginugol sa mundo ng Taoismo, samantalang sa labas ng mundo, halos tapos na ang 3 araw. Gayunpaman, si Yehan ay hindi nagmamadali, mayroon pa siyang oras, at umunlad na ang kanyang kaharian. Matuto mula sa itaas at magsikap. Kabanata 1545. Walang pagkukulang sa pagpapaunlad sa set na ito ng Kangtian Sword Art, at naabot na nito ang estado ng pagiging perpekto. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming pagkukulang para kay Yehan sa Taisho 100 Steps. Sa ngayon, si Yehan ay nakapangalaga lamang sa 30 hakbang. Ang pinakamataas na estado ng 100 hakbang ay nasa ilalim ng 100 hakbang, 1,000 milya sa isang iglap. Mayroon pang mahabang landas si Yehan upang maabot ang estadong iyon. Siyempre, mayroon lamang siyang Kangtian Sword Art at Taisho Baibo, at hindi na siya nasiyahan sa kasalukuyang lakas ni Yehan. Kailangan niya ng mas malalakas na martial arts upang suportahan ang kanyang sarili. Sa alaala ng Blood Demon Sect noon, mayroong isang set ng demon martial arts na napakamakapangyarihan, na tinatawag na Heavenly Demon Fist. Sa isang suntok, mayroon itong kapangyarihan na magwasak ng mga bundok at sirain ang mundo. Ang Blood Demon Sect ay nagsanay din ng set na ito ng martial arts, ngunit nabigo na maabot ang perpektong estado. Ang paraan ng paglilinang ng Chanmakwan ay hindi mahirap, ngunit napakahirap para kay Yehan, isang lahi ng tao na umunlad at patuloy na lumago sa huling yugto, dahil ang demonic energy na kailangan ng Chanmakwan na ubusin sa bawat oras ay napakalaki, at ang nilinang ni Yehan ay ang kapangyarihan ng mahika, at ang kapangyarihan ng mahika sa katawan ni Yehan ay hindi masyadong malakas, maliban kung babuoy ni Yehan ang kapangyarihan ng mahika sa parehong antas ng kapangyarihan ng ginto. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang Heavenly Demon Fist na ito ay hindi maliit na bagay. Sa alaala ng Blood Demon Sect, noong siya ay 3 Tribulation Demon Lord pa, ginamit niya ang Heavenly Demon Fist na ito upang pilitin na patayin ang isang 4 Tribulation Demon Lord. Ang paraan ng paglilinang ng Chanmakwan ay buksan ng isang, natatangi, na meridian sa braso ng isa gamit ang demonic energy. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang isang karagdagang meridian ay idinagdag sa braso, ngunit ang isa sa maraming meridian sa braso ay pinili upang gamitin ang demonic energy. Pagtiisin ang meridian na ito upang maging mas malakas, at maaari nitong dalhin ang pagsabog ng demonic energy sa isang iglap. Dahil ang prinsipyo ng pag-atake ng Chanmo Fist ay ang pagpapalabas ng demonic energy sa katawan sa isang iglap na nagiging sanhi ng agarang pagsabog nito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lubhang nakakatakot, at ang nilinang ni Yehan ay ang kapangyarihan ng Diablo. Pag-uusapan ito ay mas malakas kaysa sa Heavenly Demon Fist na sinanay ng Blood Demon Sect. Gawin ang gusto mo, sa pampang ng lawa ng bahay na kawayan, sinimulan ni Yehan na ilipat ang kapangyarihan ng mahika sa kanyang katawan, at lahat ito ay ibinuhos sa kanyang kanang braso. Sa pangkalahatan, kung ang lapad ng isang meridian ay itinuturing na isang meridian kung ito ay isang daliri, kung gayon ang paraan ng pagsasanay ng Chanmakwan ay palawakin ang lapad na ito, na maaaring magdala ng demonic energy at sumabog sa isang iglap.
Ang lapad ng mga Meridian ay masyadong maliit at mahirap makamit ang ganitong uri ng epekto ng pagsabog. Sa ilalim ng pagtitiis ni Yehan, ang kanyang kanang braso ay napapalibutan ng liwanag ng mahika, at sa mga Meridian, ang mga eksena na parang ang mga ugat ay madalas na lumalabas, pinalawak ang lapad ng mga Meridian, na nangangailangan din ng isang tiyak na halaga ng sakit. 3 araw mamaya, pinalawak ni Yehan ang Meridian sa kanyang braso sa laki ng 2 daliri. Kaagad, ang kapangyarihan ng demonyo sa katawan ni Yehan ay umapaw, umaagos mula sa kanyang kanang braso na parang isang pagwawalang bahala, mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang kamao, at sumabog patungo sa lawa na may isang putok, sa susunod na sandali ang nakakagulat na pagsabog ay sumabog sa lawa. Ang nakakatakot na puwersa ay nagparamdam kay Yehan na ang lupa ay malakas na nanginginig. Ang mga alon sa lawa ay kasing taas ng daan-daang talampakan, at ang tanawin ay napaka-espektakular. Nang makita ito, tumango si Yehan ng may kasiyahan. Ang suntok kanina ay hindi ginawa ng buong lakas, ngunit ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi mahina kaysa sa pag-atake ng isang unang yugto ng Master ng Concentration. Pagkatapos ng lahat, sa ngayon, ang Sky Demon Fist ni Yehan ay parang isang dam. Kung ang isang maliit na butas ay huhukayan sa dam, isang maliit na agos lamang ng tubig ang lalabas. Gayunpaman, kung ang isang malaking butas ay sesubog sa dam, ang kapangyarihan ng biglaang baha ay magiging napakalaki. Maaaring isipin. Matapos matagumpay na sanayin ang Chanmo Fist, itinutok ni Yehan ang kanyang paningin sa Taisho 100 Steps. Bagaman ang set na ito ng martial arts ay isang body method lamang, ito ay napakakapakipakinabang din kay Yehan, at ang Taisho 100 Steps ay may malaking espasyo para sa pagpapabuti. Unti-unting lumipas ang isa pang buwan. Sa ilalim ng paglilinang ni Yehan, ang Taisho 100 Steps ay umabot na sa 77-49 na hakbang. Matapos gamitin ang sutra na iyon, ang buong langit ay parang anino ni Yehan. Parang liwanag, ito ay lubos na hindi mahuhulaan. Sa gilid ng lawa, ang figure ni Yehan ay unti-unting huminto. Ang kanyang sariling kaharian at martial arts ay lubos na napabuti, na nagbigay kay Yehan ng higit na kumpiyansa upang magpakita sa madilim na lungsod. Ang lahat ng aspeto ng kanyang sarili ay napabuti na, hindi na nagpatuloy si Yehan sa pagsasanay, hindi niya nakalimutan ang Heavenly Tablet of Good Fortune, sinabi ng matandang lalaki na ang Heavenly Tablet of Good Fortune ay umiiral sa mundo ng Taoismo, ngunit gusto ni Yehan ito ay hindi madaling mahanap. Kaagad, dahan-dahang ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata. Bilang Panginoon ng mundo ng Taoismo, ang kamalayan ni Yehan ay parang sumasakop sa buong mundo ng Taoismo. Ang bawat halaman, bawat puno, bawat bundok at bawat ilog sa mundong ito ay makikita sa kanyang mga mata. Ipinakita sa kanyang isipan, ang pakiramdam na ito ay parang clairvoyance ni Yehan. Ang mga eksenang iyon ay sumili sa isipan ni Yehan. Mga bundok, ilog, puno, mga bangin, kahit nasa ilalim ng malalim na mga pool at sa ilalim ng lupa, ay hindi makatakas sa paghahanap ng kamalayan ni Yehan. Ang mga mukha ay palaging darating sa kanyang isipan, ang mga tao mula sa Tianlong ay nagsasanay, sina Daotong at Xiao Yuangang ay nagsasanay din, si Shi Wulei ay nagsasanay ng marksmanship. Ang ganitong uri ng larawan ay parang paglalaro ng pelikula, ngunit, sa paghahanap ni Yehan, hindi niya natagpuan ang pag-iral ng Steel of Good Fortune sa mundong ito, at walang kakaiba sa buong mundo. Wala. Kumunat ang noo ni Yehan, at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa mundong Xuanman na ito, hindi niya natagpuan ang Heavenly Tablet of Good Fortune. Kung ang Heavenly Tablet of Fortune ay talagang umiiral sa mundong Xuanman, si Yehan ang Panginoon ng mundong Xuanman ngayon, imposibleng hindi niya ito matuklasan. Tila ako ay talagang gumugol ng maraming pagsisikap dito. Bamantong hininga si Yehan, saan itinago ng Invincible Sword Master ang Heavenly Tablet of Fortune. Darating. Sa labas, dumating na ang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, ang balita na sina Yehan at Ren Zhongshan ay malapit ng makipaglaban ay kumalat sa buong Dark City. Ang isa ay isa sa 3 maliit na hari ng Dark City, at siya rin ay isang bayani. Ang henyo na master sa listahan, at ang isa ay ang pinakamahusay na henyo sa Heroes List na sumikat. Ang labanang ito sa pagitan ng dalawa ay nakakuha na ng pansin ng lahat sa Dark City. Siyempre, para sa labanang ito sa pagitan ni Yehan at Ren Zhongshan, walang umaasa kay Yehan sa ngayon. Bagaman si Yehan ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, si Yehan ay mahina pa rin. Si Ren Zhongshan ay nasa mga unang yugto na ng Concentration Realm, kahit nabigyan si Yehan ng 3 araw, hindi nito mapapalitan ang puwang na ito sa lakas.
Bukod pa rito, ang ilang mga tao ay nag-isip na si Yehan ay tumakas mula sa Dark City dahil mayroong isang taong nakakita na ang tirahan ni Tianlong ay nakamamatay na tahimik at walang buhay na tao. Bagaman inihayag ng Tianlong sa publiko na magtatago siya sa loob ng 3 araw, ito rin kaya hindi pangkaraniwan. Dumating na ang oras para sa ikatlong araw. Natatakot akong hindi na magtatagal bago pumunta ulit si Ren Zhongshan dito. Hindi ko alam kung gumaling na si Yehan mula sa kanyang mga sugat matapos ang 3 araw na ito. Walang nakakaalam nito, ngunit ang tirahan ni Tianlong ay medyo kakaiba, ito ay tahimik na tahimik, hindi ito mukhang tinitirhan, kung gayon si Yehan, hindi ba talaga siya makatakas? Posible talaga. Bilang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, paano naman sasapitin ni Yehan ang kanyang buhay? Alam na wala siyang tsansang manalo laban kay Ren Zhongshan, natatakot akong kahit ako ay pipiliing tumakas. Hindi naman siguro. Kung si Yehan ay talagang tumakas kay Ren Zhongshan sa pagkakataong ito, saan niya ilalagay ang kanyang mukha bilang unang henyo sa hero list? Hindi ba ito magpapatawa sa lahat sa hero list sa kanya bilang unang henyo? Kabanata 1546. Ang reputasyon ay wala kung ikukumpara sa buhay. Huwag kalimutan na si Yehan ay hindi isang mabuting tao, siya ay lubhang tuso. Sa labas, ang mga bulungan ay hindi tumigil sa loob ng 3 araw na ito. Ngayon na paparating na ang ikatlong araw, maraming tao sa Dark City ang napunta sa sakop ng impluwensya ng Tianlong. Magsisimula ba ang labanan ni Yehan at Ren Zhongshan ayon sa plano? Ito ay pinag-uusapan na ng maraming tao. Sa mundo ng Taoismo, si Yehan ay napunta sa lugar kung saan nagsasanay ang mga tao ng Tianlong. Matapos ang halos 10 buwan ng pagsasanay, halos lahat ng mga tao sa Tianlong ay napabuti na ang kaharian. Tinitingnan ng mga figurang nagtitipon isa-isa, tumango si Yehan ng may kasiyahan. Wala sa mahigit 400 masters ang nasa kaharian ng langit at tao, at ang mga may pinakamababang kaharian ay nakarating na sa unang yugto ng pagkakaisa. Sina Xiao Yuangang at Dao Tong ay umunlad din mula sa unang yugto ng He Realm hanggang sa huling yugto ng He Realm. Sa nakalipas na 10 buwan, 2 kaharian ang kanyang napabuti, na hindi masama, at si Shi Wolei ay umunlad din mula sa unang yugto ng Tongyu Realm hanggang sa huling yugto ng Tongyu Realm. 2 kaharian ang naitaas. Bukod dito, sa mga masters ng Tianlong, mayroong higit sa 100 mga tao na nakalusot sa unang yugto ng Tongyu Realm. Ang ganitong uri ng puwersa ay hindi gaanong mas mababa sa 3 pangunahing puwersa sa Timog. Tinitingnan ng binata na may sirang braso na nakatayo sa kawalan, sa sandaling ito, ang lahat ng tao sa Tianlong ay may pagpapasalamat sa kanilang mga mata, nakatitig sa kanya na may mga nag-aapoy na mata. Bagaman halos 10 buwan na dito, ngunit sa labas ito ay 3 araw lamang, at maaari nilang makamit ang gayong pagpapabuti, lahat ng ito ay ipinagkaloob sa kanila ng binata sa harap nila. Sa hinaharap, ang mga tao mula sa Tianlong ay papasok dito upang magsanay paminsan-minsan. Ang pag-iral ng banal na lugar na ito ng pagsasanay ay hindi lamang mahalaga sa akin, kundi pati na rin sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa mga interes nating lahat. Kung gaano kayo kalakas sa hinaharap, kung gaano kalakas ang Tianlong, ang banal na lupain na ito ng paglilinang ay isang kailangang-kailangan na resource, kaya ito ang pinakamalaking sekreto ng Tianlong para sa ating kinabukasan, walang dapat magbanggit ng isang salita sa labas ng mundo. Kalmadong tiningnan ni Yehan ang grupo sa harap niya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, bagaman walang salita na lumabas sa kawalan na ito, ang mga matatag na titig ay nagpaliwanag na ng lahat. Ang pag-iral ng mundo ng Taoismo ay may kaugnayan sa interes ng lahat. Kung gaano sila kalakas sa hinaharap ay nakasalalay sa lahat. Ito ay malapit na nauugnay dito. Napunta sa labas ng mundo, sa loob ng tirahan ng Tianlong, muling nabuhay, na may mga taong pumapasok at lumalabas. Ito ay isang mahiwagang lugar talaga. Namangha si Shi Wolei, kahit na matapos siyang lumabas sa mundo ng Taoismo, iniisip pa rin niya ito. Ngumiti si Yehan at nagsabi, naramdaman na ninyo mismo ang mahika ng mundong iyon ngayon, ngunit sa hinaharap, ang mga tao ng Tianlong ay kailangang pumasok dito upang magsanay ng paisa-isa, at ang buong tirahan ay walang laman, at natatakot akong magdulot ito ng hinala ng iba. Nang marinig ito, tumango ang tatlo ni na Shi Wolei. Ang mundo ng Taoismo ni Yehan ay ang pinakamalaking sikreto ng Tianlong ngayon, at hindi ito dapat ibunyag. Kapag ito ay nabunyag, magdudulot ito ng hindi maisip na mga kahihinatnan kay Yehan at Tianlong. Yehan, sigurado ka ba sa pakikipaglaban kay Ren Zhongshan? Tanong ni Shi Wolei, nakatitig kay Yehan.
Ngumiti si Yehan at nagsabi, mukhang ang aking rango sa heroes list ay kailangang mapabuti, kung hindi, magkakaroon pa rin ng ilang mga taong nag-iisip na madali akong api-apihin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ng tatlo ni Nashiwule ay nagliwanag. Sa tingin ko oras na rin para dumating si Ren Zhongshan. Tiningnan ni Daotong ang langit. Sa ngayon, papalapit na ang tanghali. Sa loob ng sakop ng impluwensya ng Tianlong, maraming tao ang naghihintay kina Yehan at Ren Zhongshan. Ang simula ng digmaan. Kalahating oras mamaya, sa malayong kalangitan, si Ren Zhongshan ay dumating na, at ang dalawa sa kanila ay naglalakad pa rin sa kawalan, ang kanilang mga mukha ay mayabang, at ang kanilang mga mata na parang matatalas na espada ay puno ng panatikong balak na pumatay. Yehan, oras na para sa iyong kamatayan, lumabas ka at mamatay. Isang tinig na puno ng gumugulong balak na pumatay ay umalingaw-ngaw sa langit, umalingaw-ngaw sa loob ng radius na 10,000 metro, na nagdulot sa mga taong nakarinig ng mga salitang ito na tumingin pataas. Si Ren Zhongshan ay nandito na. Kaagad, ang mga figure ay sumugod sa langit at tumayo sa kawalan. Habang kumalat ang labanan ni Yehan at Ren Zhongshan, sa loob ng sakop ng impluwensya ng Tianlong, may mga natipon na mga tao mula sa buong lungsod ng kadiliman. Mga tagapagsanay ng apat na direksyon. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Tianlong, may mga figurang lumilipad din sa langit, at ang unang taong lumitaw sa paningin ng lahat ay si Yehan. Ang kanyang paglitaw ay agad na sinira ang mga alingawngaw ng pagtakas mula sa madilim na lungsod. Si Yehan ay lumitaw na. Bilang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, paano siya makatatakas? Tila ang mga alingawngaw ay hindi mapagkakatiwalaan. Kahit na lumitaw siya, gamit ang kanyang lakas, paano niya kaya matatalo si Ren Zhongshan sa mga unang yugto ng concentration? Gayunpaman, nang ang mga mata ng langit at lupa ay nahulog kay Yehan, ang ilang maingat na mga tao ay agad na nakaramdam ng pagbabago ng hininga ni Yehan. Aba, ang gitnang yugto ng Tongyo Realm. Paano ito posible? Isang bato ang gamulo ng libong alon, at matapos mapagtanto ang estado ni Yehan, ang buong mundo ay biglang nalugmok sa pagkagulat. Sa loob ng 3 araw, sa gitnang yugto ng Tongyo Realm, ang estado ni Yehan sa sandaling ito, sa paningin ng lahat, ay parang isang himala. Gayunpaman, pagkatapos lamang lumitaw si Yehan, ang mga tao ng Tianlong ay isa-isa ring lumitaw. Ang kanilang paglitaw ay nagdulot din ng isang malakas na kaguluhan sa mundo. Paano ito posible? Ang kaharian ni Yehan ay nakalusot sa gitnang yugto ng Tongyo Realm sa loob ng 3 araw. 3 araw na ang nakalilipas, siya ay nasa rurok pa rin ng huling yugto ng He Realm. Hindi lamang si Yehan, ang lakas ng mga tao ng Tianlong ay lubos ding napabuti. Si Shiwule ay nasa huling yugto na ng Tongyo Realm, at mayroong ilang mga master sa unang yugto ng Tongyo Realm sa Tianlong, at hindi man lang niya makita ang isang heavenly human realm. Ano ang nangyayari dito? Maaaring ang mga tao ng Tianlong ay sabay-sabay na uminom ng ilang gamot sa loob ng 3 araw na ito. Kabanata 1547. Hindi makapaniwala. Sa loob lamang ng 3 araw, ang lakas ng lahat sa Tianlong ay lubos na napabuti. Ano ang nangyari sa Tianlong sa 3 araw na ito? Sa pagitan ng langit at lupa, sunod-sunod na mga tinig na puno ng pagkagulat ang kumalat sa lahat ng dako. Ang eksena sa kanilang paningin ay isang himala lamang. Tumagal ng 3 araw si Yehan upang makalusot sa gitnang yugto ng Netherworld, na nagparamdam na sa mga tao ng hindi kapanipaniwala, at higit pa. Hindi kapanipaniwala, hindi lamang ang lakas ng pinuno na si Yehan ang lubos na napabuti, kundi pati na rin ang lakas ng Tianlong at ng kanyang mga tagasunod. Sa sandaling ito, bagaman walang nakakaalam kung ano ang naranasan ng mga tao ng Tianlong sa 3 araw na ito, ngunit ang makapagpapabuti ng napakabilis sa loob ng 3 araw ay sapat na upang mapainggit ang sinuman, lalo na ang mga umalis sa Tianlong noong nakaraang mga araw. Sa sandaling ito, mas lalo silang nagsisisi. Naramdaman ng mga naiinggit na titig sa buong mundo, ang mga tao ng Tianlong ay mukhang mapagmataas. Natutuwa sila na nanatili sila at sumunod sa isang pinunong may talento at walang itinatago sa mga nasa ibaba. Kung pinili nilang umalis, hindi nila magkakaroon ng gayong nakakatakot na pagpapabuti sa loob ng ilang araw. Kasunod si Yehan, ang kanilang kinabukasan ay tiyak na mas maliwanag kaysa sa iba. Paano ito nagawa ng hayop na ito? Hindi lamang ang kanyang sariling lakas ang nakakatakot na tumaas, kundi pati na rin ang mga nasa ibaba. Dumating din si Li Qixiao dito, at ang eksena sa harap niya ay lalong nagpadilim sa kanyang mukha. Ang lakas ni Yehan ang mas malakas siya, ang mas malakas na lakas ng Tianlong, mas lalo niyang kinatatakutan ito.
Master, narinig ko na si Yehan ay isang two-star alchemist, marahil kaya iyon. Malamig na umienjo si Li Qixiao, at nagsabi, isang two-star alchemist, paano niya magagawa ito? Sa ngayon, sa labanan kay Ren Zhongshan, mas mabuting mamatay siya sa mga kamay ni Ren Zhongshan, kung hindi, ang ating Qixiaoman ay mapapahamak. Sa kawalan, kalmadong tiningnan ni Yehan si Ren Zhongshan na naglalakad patungo sa kanya. Kapag muli niyang hinarap ang taong ito, hindi na siya magkukulang. Ha! Hindi kita nakita sa loob ng 3 araw, nagbigay ka talaga sa akin ng sorpresa. Sa harap ni Yehan, malamig na ngumiti si Ren Zhongshan, at ang lakas ng pakikipaglaban ay tumaas sa kanyang mga matang puno ng balak na pumatay, gayunpaman, ang pagkatalo sa iyo sa sandaling ito, mas kawili-wili ito ay masyadong mahina, ito ay hindi talaga mahirap. Malakas na sabi ni Yehan, Ren Zhongshan, kailangan kitang pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng 3 araw. Bilang pasasalamat, mapapatawad kita sa labanang ito ngayon. Nang marinig ito, isang nakakagulat na masamang espiritu ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ren Zhongshan, patawarin siya. Ang ganitong katawa-tawa ng mga salita ay isang malaking insulto sa kanya. Gaano kahambog si Yehan, bagaman ang kanyang talento sa pakikipaglaban ay talagang kamangha-manghang makapangyarihan at napakabihirang, ngunit sigurado ba talaga siya na malalagpasan niya si Ren Zhongshan sa gitnang yugto ng Tongyo Realm? Ang mga salita ni Yehan ay walang alinlangang nag-alog sa puso ng mga nakarinig sa kanila. Ang mga gulat na titig ay parang nakikita si Yehan. Isang master sa gitnang yugto ng Tongyo Realm ang nagsabi ng gayong mga salita sa isang master sa unang yugto ng Concentration Realm. Ito ang unang beses kong marinig ito. Hayop na Pylay, dapat sana ay sinuntok na kita hanggang sa mamatay 3 araw na ang nakalilipas. Mabangis ang mukha ni Ren Zhongshan, at ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pinakamatinding balak na pumatay sa kalaliman ng kanyang puso, at nais niyang durugin ang katawan ni Yehan hanggang sa mamatay. Lahat ay pinagpupunit. Hehe, Ren Zhongshan? Hindi ko inaasahan na ikaw, na mahambog, ay magkakaroon ng isang nakakahiyang araw. Bigla, nang ang mundo ay nagulat sa mga salita ni Yehan, isang figure ang lumitaw sa malayong kalangitan. Ito ay isang grupo ng mga nakakatakot na figurang sumusugod patungo sa amin. Ito ang hukbo ng pamilya Yan mula sa palasyo ni Prince Yan, at ang pinuno ay ang ikatlong maliit na hari, si Yan Yu. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ng maraming tao ay bahagyang lumiit. Sa labanang ito ni Yehan at Ren Zhongshan, ang ikatlong maliit na hari na si Yan Yu ay dumating din upang sumali sa kasiyahan. Dapat mong malaman na sina Yan Yu at Ren Zhongshan ay nag-aaway din. Bukod dito, sina Yehan at Yan Yu ay may sama ng loob din. Sino ako? Ito pala ay ikaw ang natalo. Bakit, gusto mo pa bang matikman ang aking kamao? Malamig na umienjo si Ren Zhongshan, at ang tingin ng paghamak sa kanyang mayabang na mga mata ay nagpatawa sa kanya. Si Yan Yu, na kailangang pumunta rito, ay ngumisi, at nagsabi, Ren Zhongshan, talagang kailangan kong makipagkompetensya. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung sino ang mananalo at sino ang matatalo. Gayunpaman, hindi ako narito ngayon para sa iyo. Bakit? Ikaw, Yan Yu, ay gustong magnakaw ng pagkain mula sa aking bibig. Ang buhay ng Pylay na ito ngayon, ako, Ren Zhongshan, ay magiging determinado, at walang sino man ang makakapatay sa kanya bago ako. Mayabang ang tingin ni Ren Zhongshan, pagkatapos ang kanyang malamig na mga mata ay tumitig muli kay Yehan. Dalawang nang-aapi sa isa, hindi maganda ang inyong ginagawa. Sa oras na ito, matapos ang paglitaw ni Yan Yu, agad sa itaas ng langit, isang figure na nakasuot ng puting damit ay biglang lumutang pababa at lumitaw sa harap ng lahat. Sa linya ng paningin, ang taong ito ay mataba at gwapo, na may maputlang mukha at isang ngiti sa kanyang mukha, parang isang mahinahong scholar. Si Helian ay walang katiyakan. Nang makita ito, isang nag-aapoy na tingin ang agad na lumitaw sa mga gulat na mata sa paligid niya. Dito ngayon, ang lahat ng 3 maliit na hari ng Dark City ay narito. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng mga mata ni Yehan ay lumiit din, at kaagad, isang malamig na ngiti ang unti-unting umakyat sa kanyang mukha. Helian Waki? Huwag mong gawing masyadong marangal ang iyong sarili, hindi ba ikaw ay pumunta rito para sa Pylay na ito? Malamig na umienjo si Ren Zhongshan. Isang makapangyarihang gilid ay tumagos na sa mundo. Hehe. Nanunood lang ako ng kaguluhan. Ngayon, hindi ako makikilahok, magaan nang ngumiti si Helian Waki, at kaagad, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mundo, at nagsabi, lahat, dahil lahat ay narito, bakit hindi kayo magpakita?
Tela. Nang marinig ito, ang mga mata ng mga tao sa buong mundo ay nagyelo, may iba pa ba? Inaasahan ko si Helian Waki, sa mga binata sa madilim na lungsod na ito, ikaw lang ang makakapagpahulog sa akin sa pag-ibig. Walang kabuluhan, mayroong isang tinig mula sa langit at lupa, at sa susunod na sandali, ang mga figure ng tao ay lumitaw sa kawalan na parang kidlat. Bigla, ang mga aura ng mga taong ito ay napakalakas. Sa isang iglap nang lumitaw ang mga taong ito sa gitna ng linya ng paningin ng lahat, ang mga matang nakatitig sa kanila ay agad na lumiit. Ang mga tao sa listahan ng mga bayani, iyon ay ang ika-4 na buwan ng ika-18 na lugar sa listahan ng mga bayani, mayroon ding si Hua Yaifei na nasa ika-21, si Shen Luoyang na nasa ika-26, si Guyun na nasa ika-33. Kabanata 1548. Nang makita ang mga batang figurang kilala ng lahat, nagulat ang mga tao sa mundo. Mayroong higit sa 10 henyo dito, at lahat sila ay nasa ranggo ng nangungunang 50 henyo. Ang pagdating ng isang grupo ng mga henyo mula sa Heroes List ay agad na nagulat sa lahat sa mundo. Lahat ng mga mata sa mundo ay nanunood sa mga taong ito. Mayroong higit sa 10 henyo mula sa Heroes List na dumating dito. Bukod dito, ang mga taong ito ay lahat ay nasa ranggo ng nangungunang 15 sa listahan ng mga bayani. Mayroong maging isang henyo na nasa ranggo ng nangungunang 20. Sa ika-4 na buwan, siya ay nasa ika-18 na ranggo sa Heroes List. Ang kanyang paglitaw ay sapat na upang mapabilib ang mga tao. Ang ganitong uri ng eksena ay parang pagdating ng isang tiyak na bituin. Alam mo, ang makapasok sa nangungunang 20 sa maraming henyo sa Yaoguang Domain ay sapat na upang ipakita kung gaano sila kalakas, at, sa ilalim ng ika-4 na buwan na ito, mayroon pa ring ilang mga nasa ranggo sa ika-20, ika-30, at ika-4. Ang ilang mga henyo mula sa 10 ay dumating. Siyempre, isang henyo lamang mula sa Zangmen ang dumating dito sa ika-4 na buwan, at ang iba ay mga casual cultivator na henyo, o mga disipulo na tinuruan ng isang malakas na tao. Mayroong higit sa 100 disipulo lamang sa Shiyulo, at sila ay isa sa 9 na makapangyarihang kapangyarihan. Isang superpower na may pinakamakaunting disipulo sa gitnang sekta, at marahil dahil sa pinakamakaunting bilang ng mga disipulo sa sekta, ang October Tower at ang Dark City ay walang sama ng loob, kaya ang pagdating ng henyo ng sekta na ito sa ika-4 na buwan ay hindi nagdulot ng Dark City na maglinang, sama ng loob. Gayunpaman, ang pagdating ng grupong ito ng mga henyo mula sa Heroes List, kasama ang 3 maliit na hari mula sa Dark City, at si Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa Heroes List, dito ngayon ay isang maliit na pagtitipon ng mga henyo sa Heroes List. Ika-4 na buwan, ang mga bulaklak ay hindi bulaklak, Shen Luoyang. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Helian Waki, Ren Zhongshan at Yan Yu ay halos nahulog sa 3 taong ito, dahil para sa kanila, ang 3 taong ito ay mga henyo na nasa ranggo bago sila sa listahan ng mga bayani. Lahat, matagal na tayong hindi nagkikita. Huwag kayong pumunta rito nang walang problema. Walang pakialam ang itsura ni Sio, may hawak na espada sa kanyang baywang, at ang kanyang mga matang parang bituin ay sumulyap sa 3, sina Helian Waki, at pagkatapos ay bumaba kay Yehan. Kasabay nito, sina Runa Hua Yaifei, Shen Luoyang, Guyun at ang iba pa ay tumingin kay Yehan. Dumating sila sa Dark City, ngunit lahat sila ay dumating para kay Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani, ng EMF. Ito ang lungsod ng kadiliman, malamig na umi-NGO si Ren Zhongshan, na parang nagpapaalala kina Sio at sa iba pa, at nagpatuloy, ang buhay ng Pailay na ito ngayon ay akin, Ren Zhongshan, at walang sino man ang makukuha ito sa akin. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, Ren Zhongshan, mas mabuting manahimik ka, kung hindi, kailangan kong muling isaalang-alang kung patatawarin ko ang iyong buhay. Ikaw na Pailay, lalong lumalakas ang iyong pagambog. Papatayin kita ngayon, at mamamalamos ka ng awa. Interesanting tao. Walang pakialam na sabi ni Sio. Si Yehan, ang pinakamahusay na henyo sa Heroes List, ay ang pampublikong kaaway, na ngayon sa Heroes List. Gusto siyang tapakan ng lahat, tapakan si Yehan, ang number 1 henyo isang henyo, sino man ito, ay magkakaroon ng mataas na reputasyon sa Yaoguangyo, sa isang salita. Si Yehan ay ang target na ngayon ng katanyagan ng iba. Inaasahan na ang pagiging pinakamahusay na henyo sa listahan ng mga bayani ni Chenny Tower, siya ay talagang baliw. Ang mga mata ni Hua Yaifei ay puno ng lakas ng pakikipaglaban, at ang mga hibla ng balak na pumatay ay hindi mapigil ang sumabog mula sa kanyang katawan, ibinuhos. Pinatutunayan nito na nasa tamang lugar tayo.
Kung siya ay masyadong pangkaraniwan, hindi ba siya magiging nakakapagod? Patuloy ni Shen Luoyang. Hehe, napakaraming taong gustong hawakan siya, sino ang nakakaalam kung sino ang magtatapos sa kanyang huling kapalaran? Maganang umiti si Guyon. Nang makita ang lugar na ito, ang mga tao sa mundo ay hindi nagulat. Ang pagdating ng mga talentong ito sa Heroes List sa ika-4 na buwan ay tiyak na para kay Yehan. Sa madaling salita, ang kalaban ni Yehan ay hindi lamang si Ren Zhongshan dito ngayon. Yehan, tahimik na nilapitan ni Shi Wulei at ng iba pa si Yehan na nakatitig. Oras na para dumating, ngunit hindi ako makatatakas, huminga ng malalim si Yehan, at tiningnan niya sina Siyu at ang iba pa na dumating dito na may hindi magandang mga mata, at sinabi, lahat, wala akong sama ng loob sa inyo, gusto niyo ba akong harapin ngayon? Hehe, ito ang iyong kapalaran. Ikaw ang may kasalanan. Bago ka pa mahina, masyadong maaga kang nanguna at masyadong mataas ang iyong kinatatayuan. Tinapakan mo kami na mas malakas kaysa sa iyo. Hayaan mong itanong, sino ang susunod? Magaan ang umiti si Hua Yaifei, at tila may isang nakakahimok na liwanag ng espada na umaagos sa mga matang iyon. Tila lahat kayo ay dumating dito upang patayin ako, kalmado ang ekspresyon ni Yehan, ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga batang figure, ngunit sa susunod na sandali, sa kanyang kalmadong mga mata, isang napakalaking pagiging mabangis ay biglang lumitaw. Namumulaklak, kung gusto niyong patayin ako, magpila kayo at pumunta isa-isa. Dito ngayon, ako, Yehan, ay tatanggapin ang hamon ng sinumang henyo sa listahan ng mga bayani. Mabubuhay at mamamatay ako sa aking sariling panganib. Paglabas lamang ng mga salitang ito, si Yehan ay agad na nabalot ng mga alon ng nakakatakot na matatalas na aura sa mundo. Ito ay isang alon ng kakilakilabot na presyon, napigilan sa kawalan, at ang grupo ng mga henyo mula sa listahan ng mga bayani ay lahat ay nagagalit. Naramdaman ng eksenang ito, ang mga tao sa kawalan ay nagmadaling umatras ng kaunting distansya, nakatitig sa eksena sa kanilang paningin na may mga nag-aapoy na mata. Ang buhay ng Pailey na ito ay akin, tingnan natin kung paano ko siya papatayin, may balak na pumatay ang mukha ni Ren Zhongshan, at matapos siyang malamig na umi-NJOs, ang makapangyarihang katawan na iyon ay parang isang galit na Diyos ng pagpatay, sinuntok siya ng marahas. Nakikita si Yehan na pinapatay siya, matagal nang hindi kinaya ni Ren Zhongshan ang paghamak ni Yehan sa kanya. Ang iyong bibig ay mas mabaho pa kaysa sa pagkain ng tae. Kung mabubuhay ka sa isang suntok ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, tiningnan niya si Ren Zhongshan na papalapit sa kanya na may suntok na lubhang marahas. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo ang sumabog mula sa katawan ni Yehan, at sa isang iglap, tila ang napakalaking kapangyarihan ng demonyo ay malapit nang balutin siya ang buong mundo ay pareho, nanginginig ang braso ni Yehan, ang kanyang mga mata ay napapalibutan ng liwanag ng demonyo, at ang kanyang buong katawan ay ligaw na sumasayaw. Ang lubhang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo ay ligaw na nagtipon sa kanyang kanang braso. Ang puwersang ito ay lubos na nangangailangan ng isang pagbuga, sumabog. Ito ang kapangyarihan ng mahika. Ang henyo sa listahan ng mga bayani ay nakatitig ng maliwanag. Isinumpakita na Pailey, mamatay. Sa loob ng wala pang isang segundo, ang kamao ni Ren Zhongshan ay nakarating na sa harap ni Yehan, at ang marahas na suntok na iyon ay dumating kahit na ang hangin ay tinangay. Kabanata 1549. Boom! Malakas na yumapak si Yehan sa kawalan, parang isang mabangis na halimaw, ang lubhang nakakatakot na suntok ay direktang tumama sa kamao ni Ren Zhongshan ng marahas. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay parang mga Diyos na demonyo at mga Diyos ng pagpatay. Boom! Bigla, isang lubhang nakakatakot na banggaan ang nanggaling sa itaas ng kawalan, ang suntok na iyon ay parang banggaan ng mga tuktok ng bundok. Ang pagyanig ay nagdulot ng pag-ingay sa mga tainga ng mga tao, at ang lubhang nakakatakot na mga alon ng kapangyarihan ay nagwalas sa kawalan, parang isang malakas na hangin na nagwawalis sa langit at lupa. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagyayelo ng mga mata ng lahat, at sa susunod na sandali, isang nakakasakit na hiyaw ang kumalat mula sa langit at lupa, ang katawan ni Ren Zhongshan ay binomba at mabilis na umatras, hindi na mapigilan, dumura ng dugo, sa huli, siya ay nawala ng malay ng diretso at nahuli ng mga tao ng husayng palas. Nang makita ito, ang buong mundo ay naging mas tahimik, at isang lubhang kakaibang tahimik na kapaligiran ang kumalat sa pagitan ng mundo. Sa kawalan, ang tunog ng mga banggaan na parang kulog ay gamulong sa langit at lupa, at ang mga alon ng kapangyarihan ay kumalat na parang isang pagwawalang bahala sa langit.
Sa susunod na sandali, ang katawan ni Ren Zhongshan ay sumigaw sa ilalim ng banggaang ito, at mabilis na umatras, dugo dumura mula sa kanyang bibig, ang bilis ay parang isang canyon. Ang nakakagulat na banggaang ito ay nagdulot kay Ren Zhongshan, na nasa unang yugto ng concentration state, na mawala ng malay, at nahuli ng mga tao ng Wuseng Palace. Binata. Ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki sa Wuseng Palace ay lubos na nagbago dahil sa sandaling ito, si Ren Zhongshan ay hindi lamang nawala ng malay, ngunit ang kanyang kanang braso ay lubos na napilipit at napangit sa ilalim ng epekto ng puwersang iyon. Ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay biglang naging tahimik sa oras na ito, at ang lahat ng mga mata ay puno ng pagkatakot. Si Ren Zhongshan at Ye Han ay nagkompetensya. Sa sitwasyong ito kung saan ang mga kaharian ay lubhang hindi pantay, si Ren Zhongshan, isang master sa unang yugto ng Concentration Realm, ay hindi inaasahang nawala ng diretso, walang paglaban. Ito, paano natalo si Ren Zhongshan? At ito ay isang napakasakit na pagkatalo. Paano ito posible? Si Ren Zhongshan ay nasa unang yugto ng Concentrating Mind Realm, samantalang si Ye Han ay nasa gitnang yugto lamang ng Concentrating Nether Realm. Imposible, at ang katotohanan ay nasa harap natin. Hindi nakakapagtaka kung bakit ganoon kalakas ang kumpiyansa ni Ye Han. Nakikipagkumpetensya siya kay Ren Zhongshan dahil tiwala siyang hindi siya matatalo. Paano niya ito nagawa sa loob ng 3 araw? Bigla, ang mga nakakagulat na tinig ay umalingaw sa paligid, at ang eksena sa harap nila ay nagulat sa lahat. Tungkol naman sa lakas ni Ye Han, alam na ng lahat sa sandaling ito na minamaliit nila ang kalaban. Ang mas mahirap ngunit matapos makalusot si Ye Han sa gitnang yugto ng Tongyo Realm, ang kanyang super fighting talent ay nananatili pa rin. Kahit na si Ren Zhongshan ay nasa unang yugto ng Concentration Realm, matatalo pa rin niya ang kalaban ng harapan, at natatalo niya ang kalaban sa loob ng ilang segundo, anumang pagkakataon. Ang baliw na lakas ng pakikipaglaban ng lalaking ito na si Ye Han, kahit anong kaharian ang kanyang malusutan, palagi niya itong napapanatili. Nagulat sina Shi Wulei at ang iba pa, at ang mga tao ng Tianlong ay tumitig din kay Ye Han na may mga nag-aapoy na mata. Kung siya ay malakas, ang kanyang katayuan sa puso ng mga tao ng Tianlong ay magiging mas mataas at mas mataas nang hindi namamalayan. Ang lakas ng hayop na ito ay napakalakas. Sa sandaling ito, isang kakilakilabot na malungkot na tingin ang sumili sa mga mata ni Yan Yu. Sa eksenang nasa harap niya, si Ren Zhongshan ay direktang natalo. Hindi niya inaasahan iyon. Sa labanan ni Han at Ren Zhongshan, kahit na tumakas si Ye Han, papatayin pa rin niya si Ye Han. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, si Ren Zhongshan ay natalo sa isang suntok lamang, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng kumpiyansa sa pakikipaglaban kay Ye Han. Inaasahan na ang pagiging pinakamahusay na henyo sa Heroes List. Ang mga mata ni Siyo ay puno ng lakas ng pakikipaglaban, ang mas malakas si Ye Han, mas interesado siya sa pagpapabagsak sa kalaban na nasa ika-18 na ranggo sa Heroes List. May kakayahan siya. Sina Hua Yaifei at ang iba pa ay mukhang malamig at matalas. Si Ren Zhongshan, na nasa ika-27 na ranggo sa listahan ng mga bayani, ay natalo sa isang suntok lamang na sapat na upang itabi nila ang kanilang paghamak. Sa sandaling ito, lahat ng mga mata sa paligid ni Ye Han ay nakatitig kay Ye Han. Ang lakas ng kalaban ay nagulat na sa lahat. Sa una, ang mga nag-iisip na si Ye Han ay tiyak na matatalo ay tumahimik. Ang mga minamaliit siya ay tahimik na sinampal. Sino pa? Sa kawalan, ang ekspresyon ni Ye Han ay walang pakialam, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mundo, at sa wakas ay dahan-daang bumagsak kina Yan Yu at Siyu, ang grupo ng mga henyo mula sa listahan ng mga bayani. Ang matatalas na mga mata na parang kutsilyo ay nagparamdam sa mga tao ng labis na pagkabigla. Ang itsura ng henyo na si Ye Han ay unti-unting naging malamig. Ngunit sa sandaling ito, ang mga henyong nasa ibaba ng ranggo ni Ren Zhongshan ay wala na ang ganitong uri ng pagmamataas sa kanilang mga mata. Kahit si Ren Zhongshan, na nasa ika-27 na ranggo, ay natalo ni Ye Han gamit ang isang suntok. Ang mga hindi kasing husay ni Ren Zhongshan ay natural na wala ang karapatang tumalon sa harap ni Ye Han. Huwag masyadong magpakatanga. Si Ren Zhongshan ay walang kakayahan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ikaw ay magiging hindi matatalo dito. Gusto mo lamang na makakuha ng matibay na paninindigan sa unang araw ng listahan ng mga bayani. Ang kakayahang ito ay hindi sapat. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas si Shen Luoyang, walang pakialam ang kanyang mukha, at isang nakakagulat na aura ay unti-unting inilabas mula sa kanyang katawan. Baliw, kaya ano? Pinapayagan ka bang maging hambog sa harap ko? Isang panunuya ang lumitaw sa malamig na mukha ni Ye Han, at sinabi niya, dumating ka mula sa libu-libong milya upang tapakan ako.
Ngayon, narito ako, sinumang may kakayahan ay lalapit at tapakan ako, kung wala akong kakayahan, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Baliw! Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ang pagumbog ni Yehan, ngunit sa loob ng pagumbog na iyon ay mayroon ding malakas na tiwala sa sarili. Shen Luoyang, masyadong maraming kalokohan ang iyong sinasabi, malamig ang mukha ni Hua Yaifei. Ang mga salita ni Yehan ay walang alinlangang hindi pinansin sila, ang mga henyo mula sa listahan ng mga bayani. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ang kanyang buhay, nakamamatay ang tingin ni Shen Luoyang, at kaagad na hinugot ang espada sa kanyang kamay, parang kidlat, kumislap ito sa kawalan sa harap niya, pinipilit si Yehan na pumunta. Ang patayo at paalang na liwanag ng espada ay agad na binalot si Yehan. Ikaw na ang bahala, natatakot akong hindi ka sapat na karapat-dapat. Malamig ang mukha ni Yehan, at sa sandaling maalis ang longevity sword, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumabog sa paligid niya, at ang gintong liwanag ay namukadkad. Sa sandaling ito, si Yehan ay parang natatakpan ng isang layer ng gintong damit na pandigma. Kaagad, ang gintong espada, sumasabog, sa ilalim ng mga takot na titig ng mga nakapaligid na mata, ang espada ni Yehan ay pinunit ang pag-atake ni Shen Luoyang na parang kawayan, na nagpapahirap kay Shen Luoyang na lumaban. Tumagaw sa katawan ni Shen Luoyang. Hayop! Naghihirap sa matinding sugat na ito, isang tingin ng sakit ang sumilay sa mukha ni Shen Luoyang. Kabanata 1550. Umalis. Sumigaw si Yehan na parang isang Diyos ng kulog, at ang longevity sword ay muling bumagsak ng mabilis, sinusubukang hatiin ang katawan ni Shen Luoyang at patayin ang kanyang buhay. Hindi magpapakita ng awa si Yehan sa mga henyo na gustong patayin siya, dahil gusto siyang patayin ng kalaban, kailangan niyang lumaban, gamit ang madugong paraan upang bulatin ang iba. Ayoko. Sa sandaling ito, si Shen Luoyang ay natakot. Ang espada ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng malakas na hininga ng kamatayan. Gayunpaman, ang espada ni Yehan ay malakas pa ring bumagsak. Ang gintong liwanag ng espada ay direktang hinati ang katawan ng kalaban, kumalat. Isang espada ang pumatay kay Shen Luoyang. Ang lubhang madugong eksenang iyon ay agad na nagpalamig sa puso ng lahat ng nakakita nito. Ginamit ni Yehan ang kanyang mga tunay na aksyon upang patunayan ang kanyang sinabi. Kung ang henyo sa listahan ay gustong patayin siya, papatayin niya ito. Ang mga taong nasa listahan ng mga bayani ay hindi kailanman magpapakita ng awa. Ang paggamit ng madugong paraan ay maaaring makapagulat sa ilang mga taong may masamang motibo. Si Shen Luoyang, na nasa ika-26 na ranggo sa listahan ng mga bayani, ay isang ranggo na mas mataas kaysa kay Ren Zhongshan, ngunit sa sandaling ito, siya ay pinugutan ng ulo ni Yehan gamit ang isang espada. Matapos mawala ng malay si Ren Zhongshan, si Yehan ang pumugot dito. Pinatay ang pinakamahusay na henyo sa Heroes List. Nang makita si Shen Luoyang na pinugutan ng ulo ni Yehan, ang puso ng lahat ay nanlamig. Ang nakakatakot na lakas ni Yehan ay muling nagulat sa mga tao, at sa pagkakataong ito, nakita na ng lahat ang kanyang madugong mga paraan. Ang mga henyo sa mundo ay hindi nagkakamali. Si Shen Luoyang ay pinatay. Bagaman siya ay nasa parehong antas kay Ren Zhongshan, sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban at ranggo, ang kanyang ranggo sa Heroes List ay isang ranggo na mas mataas kaysa kay Ren Zhongshan. Ipinapakita nito na hindi ginamit ni Yehan ang kanyang buong lakas sa labanan kay Ren Zhongshan. Kung hindi, si Ren Zhongshan ay isang bangkay na sa sandaling ito. Si Shen Luoyang ay pinatay ni Yehan ng sapilitan. Ang madugong at mabangis na eksena ay nagulat sa lahat. Si Yehan, na sa tingin ng maraming tao ay dapat napatayin ni Ren Zhongshan, ay hindi lamang matagumpay na natalo si Ren Zhongshan, ngunit ngayon, mas lalo pa siyang naging ang master na pumatay kay Shen Luoyang, na nasa ranggo pa rin sa itaas ni Ren Zhongshan. Dalawang tao, dalawang labanan, sapat na upang mapagtanto ng sino man ang lakas ni Yehan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mata ng mga henyo sa listahan ng mga bayani ay puno ng talas. Si Yehan ay sapilitang pinugutan ng ulo si Shen Luoyang. Ito ay isang demonstrasyon sa kanila. Kung may gustong pumatay sa kanya, papatayin niya ito. Sa puntong ito, si Shen Luoyang sunset ay isang magandang halimbawa. Sino pa? Kalmado ang tinig ni Yehan. Ngunit sa kalmadong tinig na iyon, maririnig ng sino man ang kapangyarihan na malapit ng sumabog. Nagsalita ulit siya, na walang alinlangang nagdulot ng panginginig sa puso ng maraming tao. Dito ngayon, si Yehan natatakot ako na kung gusto niyang tanggapin ang hamon ng sino mang henyo sa listahan ng mga bayani, sino ang susunod. Ang titig ni Yehan ay dumaan kina Siyo at sa iba pa isa-isa.
Sa kanila, sina Xiu at Hua Yaifei lamang ang sumasabog ng malamig na lakas ng pakikipaglaban. Dumating sila na may kumpiyansa na tapakan si Yehan, ngunit sa sandaling ito, matapos talunin ni Yehan si Ren Zhongshan at pugutan ng ulo si Shen Luoyang, ang ganitong uri ng kumpiyansa ay matagal nang nawala. Nawala na ito. Xiu, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataong ito? Hawak ni Hua Yaifei ang kanyang sibat, at ang kanyang malamig na lakas ng pakikipaglaban ay ligaw na sumabog. Tila walang pagtutol si Xiu dito, at hindi niya ito pinigilan. Gayunpaman, sa araw na iyon nararamdaman ng sino man ang lakas ng pakikipaglaban. Sa lungsod ng kadiliman, ang isang master na tulad ni Xiu ay hindi natural na narito upang maglaro. Bilang karagdagan sa pagtingin kay Yehan, ang unang henyo sa listahan ng mga bayani, mas lalo pa siyang nais niyang tapakan si Yehan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, ang sobrang lakas na ipinakita ni Yehan ay nagpalalim sa kanyang mga pag-iisip, ngunit bago iyon, talagang gusto munang malaman ni Xiu, nagsikap na ba si Yehan? Ang paglitaw ni Hua Yaifei ay maaaring magpaalam sa kanya ng sagot. Hua Yaifei, ang nangungunang 21 sa listahan ng mga bayani. Nang makita ang paglitaw ni Hua Yaifei, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang ranggo ni Hua Yaifei sa listahan ng mga bayani ay mas mataas kaysa kay Shen Luoyang 5, at si Hua Yaifei ay nasa gitnang yugto na ng concentration, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kina Ren Zhongshan at Shen Luoyang. Ang pagkatalo kay Ren Zhongshan at ang pagpugot ng ulo kay Shen Luoyang, ang lungsod ng kadiliman na ito ay hindi walang kabuluhan. Maaari kang ituring na isang kalaban, ngunit ang iyong record ay dapat na matapos sa akin, malamig ang tingin ni Hua Yaifei. Hua Yaifei, masyadong maaga pa para sabihin iyan, kalmadong sabi ni Yehan, kung hindi ka natalo sa loob ng 3 galaw, ituring mo akong natalo. Wow! Paglabas lamang ng mga salitang ito, ang puso ng mga tao ay agad na nagulat. Bagaman si Yehan ay nagpakita na ng magandang lakas ng pakikipaglaban bago ito, ngunit siya ba ay isang gitnang yugto ng master ng Concentration Realm na natalo si Hua Yi sa loob ng 3 galaw. Magagawa ba talaga ito ni Yehan? Lumiit ang mga mata ni Xiu, at ang matatalas na liwanag sa madilim na mga matang iyon ay lalong lumalakas, dahil sa mga salita ni Yehan, nakaramdam na siya ng nakakatakot na tiwala sa sarili. Okay lang ba ang lalaking ito na si Yehan? Sina Shihuli at ang iba pa ay hindi mapigil ang mahigpit na hawakan ang kanilang mga kamay, inaasahan ito. Bago iyon, natalo na ni Yehan si Ren Zhongshan at pinatay si Shen Luoyang. Kung hindi para sa gitnang yugto ng Concentration Realm, kung gayon ang labanang ito ay maituturing na isang alamat. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang estado ni Yehan ay nasa gitnang yugto lamang ng Netherrealm. Pagimbog, sa loob ng 3 galaw, hayaan mong makita kung paano mo ako natatalo. Magtiis. Galit ang ekspresyon ni Hua Yaifei, at biglang may lumitaw na espada sa kalangitan. Bilang isang master sa gitnang yugto ng concentration, ang pag-atake ni Hua Yaifei ay hindi na maihahambing sa kay Shen Luoyang. Gamit ang espadang iyon, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay parang nagtipon sa kanyang tabi sa itaas ng espada, ang nakakatakot na presyon ay bumagsak na kay Yehan. Ang unang galaw, ligaw na sumigaw si Yehan, ang kanyang katawan ay parang isang mabangis na dragon, tumatawid sa mundo, at ang pangalawang antas na balak na pumatay ng espada ay naging isang nakakatakot na puwersa ng pagsasanay sa kabayo, puwersa. Tinaas ng lahat ang kanilang mga ulo at tiningnan ang espadang pinutol mula sa langit. Ang walang hanggang pamimilit ng espada, ang nakakahimok na gintong liwanag ng espada, ay tila ang simula ng kaguluhan, hinahati ang langit at lupa, hindi kaya.